Hello mga ka-Mester, welcome back again to our channel. It's Saturday, no? Pero nasa office pa ako dahil kaninang umaga may in-interview akong isang applicant and maraming babasahin, no, na mga dokumento. Binuksan ko aking YouTube channel and kahapon doon sa vlog natin regarding sa boundary ng authorized and unauthorized practice ng architecture. May nagtanong sa atin. No, ang sabi ni John Nicolas Bolyon, no? Ang tanong sa atin ay, kapag design and build by administration po ba, dapat po ba na may empleyado kang mga workers, builders under you? O magandang tanong. No? Magandang tanong. Kasi karamihan ngayon, nagme-maintain talaga ng workers under their employee. No? Ganun naman talaga na nangyayari. No? But honestly, dapat hindi tayo nag-maintain ng workers under us. No? Kasi pag nag-maintain ka ng workers under you, abay, mag-execute na yan ng employment contract under sa opisina mo. Eh, ang sinasabi ng SPP 207, ang workers natin, direct paid yon ng kliyente. Tayo lang ang intermediary, no? From client, kukunin natin yung papasaho doon, and then gagawa natin ng payroll, pagpasahurin natin sila. But directly, it's a direct hire from the owner. So, hindi dapat tayo nag-i-employ, no? Na talagang nakakontrata sa sarili nating firm. Kasi nga, ang pag-hire dapat sa SPP 207 na Design and Build by Administration, direct workers yun ng owner. No, tayo lang yung nagpa-facilitate kasi nga, ang ating duty as architect sa kliyente ay fiduciary. No? We are step in the shoes of our client. So, facilitator tayo doon. No? Dahil tayo nag-design, tayo na rin ang mag-supervise. No? Kaya tinawag yan na construction or design and build by administration. Actually, dapat design by administration lang yan, no? Or design and administration. Dapat wala na yung build, no? Pero dapat ang pagkakabasa kasi niyan is design and build by administration. No? Kaya minsan ang pagbasa natin is design and build, tapos by administration. Dapat yan ay design and build by administration. So, ganoon. Kasi sa Architectural Code nga is design and administration yon. So, hindi natin kailangan mag-maintain dapat ng workers. No? Dahil nga, kung hindi ka naman sigurado na talagang maraming projects na darating sa'yo, so wala kang workers na kailangan bayaran monthly. No? Ang labas dyan dapat ay project employment. No? Project employment doon sa kliyente, hindi sa isang arkitekto. Okay? Ngayon, kung sa tingin mo na hindi mo yon magampanan at sinasabi mong wala kang mini-maintain na manpower, pwede mong gawin is huwag kang mag-design and build by administration under SPP 207, mag-204B ka. No? SPP 204B. Ano yung SPP 204B? Hindi mag-construction project management. No? The same din yon. Si owner pa rin nagbabayad. Ikaw lang yung nagmamanage ng project site. SPP 204B. Or, pwede ka rin mag-SPP 204A. Ano yung SPP 204A? Full-time supervision. No? Ang engagement mo lang sa owner, nag-design ka, at the same time, full-time supervision. Ganun din. Minamanage mo rin yung tao. Diba? Pero ikaw lang yung mag-isa pag full-time supervision, kaya medyo bababa yung fee. Diba? Pero pagka ginamit mo ang SPP 204B, yon ay tinatawag na construction project management. So, doon, mayroon ng team members. No? Mayroon ng construction manager, no? or may project manager. Mayroon ka ng QA/QC na architectural, no? MEPF, civil and structural. No? Mayroon ka na rin mga site inspectors, site engineers, site architects, etc. Yun ang takbo ng SPP 204B. So, yun ang pipilian mo.
no? Yung dalawang yon. Kasi ang SPP 207 is a combination of SPP 202 and SPP 204A or 204B. Combination yon, kaya nag-resort ka doon sa SPP 207. Kasi ang SPP 204A and 204B can be a services of an architect na hindi siya yung designer. Pero kung siya yung designer, tinawag ka ngayon doon sa SPP 207, pero in reality niyan, SPP 204A and 204B yon. Yun lang yung function natin ng mga arkitekto. So, doon yon sa owner, no, ang bayad, no, intermediary lang tayo. Kaya nga hindi tayo required sa PCAB. Pero pagka pinasok mo yung kontrata na labas ka doon sa 204A, 204B, and 207 ng ating Standards of Professional Practice, abay hihingan ka na ng PCAB registration. Bakit? Contractor ka na. O, ikaw na yung nagbibuild. I-architect, pagka ako ay naging SPP 204B, hindi na ba ako mag-hire ng mga direct manpower? Hindi na. No? Kumuha ka na lang ng contractor. No? And let the contractor also hire their subcontractors. No? And then i-manage mo na lang sila. Diba? So, yun yung magiging functions mo. So, ang fee mo, direct din yun sa owner. Ngayon, doon pumapasok na ina-assess mo na lang yung mga billing nila, yung mga progress accomplishments nila, and nire-recommend mo na lang sa owner yon for payment. So, ikaw ngayon yung inaasahan naman ni owner, no, in the owner's behalf, na mag-manage din sa kanila. Yun ang sequence na dapat tinatahak ng mga arkitekto. Kasi pagka hindi yan ang ginamit mo, abay, liable ka sa PCAB. No? Lalo na't palagi kang may project tapos yan ang ginagawa mo. Hanapan ka ng PCAB registration. And ano ang penalty pagka wala kang PCAB registration? Abay, nakalagay sa batas, no? Na I think minimum of 100,000 and maximum of 5 million, parang ganon, no? And of course, mayroong ban period ng 1 year na hindi ka pwedeng mag-register sa PCAB. Yun yung consequence noon. Pero, bakit ka magkukontractor? Nag-aaral ka nga ng architecture eh. Di ba? Kung nag-aaral ka ng architecture, ibig sabihin, ang goal mo is to become an architect. Why choose to become a contractor? Ang contractor hindi kailangan mag-aral ng architecture. Diba? Kaya nga ang daming businessman na mga contractor, hindi naman architecture or engineering graduate, kukuha lang ng STE, di ba? Sustaining Technical Employee na architects and engineers. Sila ngayon yung kapitalista, no? Mga businessman. Kung hindi pala architecture ang practice mo, ayaw mo pala ng practice ng pagiging arkitekto, sinayang mo yung 5-year period. Nag-aral ka pa ng architecture. No? Yan ang nakakalungkot na katotohanan sa ating mga colleagues. No? Nasabi ko lang yan kasi may nagtanong sa atin. No? Sino nga to? John Nicolas Molion. No? So, salamat sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. At sana'y nasagot ko, no, ang iyong katanungan. So, magandang hapon sa lahat, no, sa atin at advance Merry Christmas.